Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng GMA News. Tungkol ito, interview ni Alvin and Tourism kay BP Sara na nasa The Hague, Netherlands ngayon. Binibisita niya ang ating Tatay Digong. Ito, nabigla ako yung mensahe ni Tatay Digong para sa atin daw, mga nagmamahal. Nako, ipagdasal daw natin si Bongbong Marcos. Ano ba yan? Pakinggan natin ang interview. Welcome back to the Duterte State. How are you today? I am okay. Today, I received this lovely bunch of flowers from our kababayan for Mother's Day, Advanced Mother's Day. Binabati ko ang lahat ng mga ina sa kanilang sipag at tapang para sa kanilang pag. Ma'am, do you have plans for the Mother's Day? Wala akong plans for Sunday, no? Sunday, ma'am. VP Inday, how's our former president, your father, today? He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko diba tanungin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. So hindi niyo daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte Street. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya Ipagdasal ang bayan at ipagdasal ang bayan at kay Bongbong Marcos. Ano ba yan? Tuloy natin. Ano ba to? Oh. Yan po ang kahilingan. Mensahe ni Tatay Digong sa atin na mga nagmamahal sa mga Duterte, ipagdasal ang bayan. Yes, ako, kasama yan sa prayers ko everyday. Kasi nandyan yan sa Romans chapter 13 nata. Pray for those, submit and pray for those mga governing authorities. Pinagdarasal ko ang ating bayan at ang Pangulo, Bongbong Marcos. Anong pagdasal ko? Na maliwanagan, magkaroon ng takot sa Diyos para magkaroon ng righteous governance. Pinagdasal ko na kasi kung ang isang opisyal ng gobyerno may takot sa Diyos, I tell you, maiiwasan talaga yung paggawa ng hindi maganda. Of course, ipinagdarasal ko rin ang ating Tatay Digong na malampasan niya ang pagsubok na ito, ma-comfort siya dahil ang hirap yung ganyan na, yung kalagayan nilang pamilya ngayon. Ipinagdarasal ko ang buong Duterte family, comfort, protection. Then of course, yung pagkapanalo ni BP Sara sa kanyang impeachment case o trial at pagkapanalo niya sa 2028. Yan po ang laman ng aking dalangin. So, no worry po, Tatay Digong. Pinagdarasal ko po ang kayo at si Bongbong Marcos. So, kayo mga kaibigan, susunod ba kayo sa kahilingan ng ating Tatay Digong? Ipagdasal daw natin si Bongbong Marcos. Baka naman iba ang inyong dasal. Huwag naman. Baka mamaya, Kara David na naman. Ay, nako. Basa lang ako sa mga comments, ha. Meron pang
kung ituloy nyo yung mensahe kasi medyo mahaba 10 minutes. Pag nagsalita, sabi niya, pag nagsalita si Auntie Claire Castro, wag nyo na lang pansinin. Kasi biruin mo, sabi niya, ang Pangulong Marcos, abala sa pagtatrabaho. Si BP Sara, nagbakasyon na naman. Sige, wag na lang nating pansinin si Auntie Claire. Ganyan na siya talaga eh. Hindi na yan magbabago. Hangtod sa kahangturan na lang. Ano ba yun? Bisaya naman yun. Hanggang magpakailan naman. Magpakailan man. Forever and ever na. Ganyan na si Auntie Claire. Hindi na yan magbabago. Oh. Nagbabakasyon. Ikaw pa nga naman, be. Mapreso ang iyong tatay. Pabayaan mo ang iyong tatay, napakalayong lugar. Bakit nyo green of effort? Bakit nyo kinidnap ang aming tatay Digong? So kung dito lang sa Pilipinas ikinulong, okay lang. At least mabisita siya ni BP Sara sa loob ng kulungan sa Pilipinas. The fact na ikinulong nyo sa ICC, karapatan niya yon na bisitahin. Huwag niyong sabing nagbabakasyon na naman. Total, pera man niya, sarili nilang pera ang ginagastos doon. Hindi yung pera, hindi galing sa kaban ng taong bayan. Kaya, sige, nagsalita si Auntie Claire, pabayaan na lang natin. Ay, salamat. Okay. Sinabi pa niya dyan, sa habang nasa ICC detention facility siya, in-interview, kung matanggal man, kung manatili akong Vice President, okay lang sa akin dahil marami akong natutulungan sa Office of the Vice President. But, kung matanggal ako, ibig sabihin, yung impeachment trial niya at makonvict siya, okay lang din sa akin, sabi niya. Total, makakatulong pa man din ako sa taong bayan sa ibang capacity. So, lalo akong bumibilib kay BP Sara sa kanyang mga payag na ito. Lalo ko siyang nakikilala na she is a woman of character. Kaya, hindi tayo nagkamali sa pagsuporta sa kanya magiging susunod na presidente sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang ngero nga kayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya. Balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan abi na sa nagkuan ani daghang salamat. Tinaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro Sumepro. o, So kada adlaw kada ka trabaho. o taga adlaw. Domingo ang may trabaho po. Pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Suporta ro gyud. Ora gyud pagpalit bugas unsa pa kinahanglan. Bugas ra gyud ang mga kuan kuya, mga port.
bukas ra gyud. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gyud mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ra gyud sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.